Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung kasinungalingan ni Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang katiting doon, wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kapalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa? Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang ang N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo, sa akin siguro si Hanilet, may abogado naman sila. Si Man, siguro abogado yan. So, Justice of the Supreme Court yung... Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Pero mo ilang oras yun? 12 hours para? Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours? 14 kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano di 14 hours? Hindi ko nga akalain na sa edad ko na ito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Yun, doon ako nakalamang. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo di umano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan wala nga siya, Sir President. Dapat malaman na tao totoo at hindi. Sabi ko nga, fake na fake yun kasi unang-unang hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. Secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng waiver tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun. Noong 2016 pa, kinover mo pa kakako ko. Hindi ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin, ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Baspi. Oh, pero especially Inday, kasi national siya.
Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako, Hindi naman matanda na. Kita ko naman 73 lang Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko, pero yun, 14 hours yun. Kaya gusto ko na magpahinga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Terlianes, talagang Malacanang sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung galit Malacanang. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng gano'n, totoo matatapos ka sa buhay na ito na gano'n baka magduda talaga ng tao. Kaya dapat mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ko magsabi na hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoo, at saka yung sabi niya, drug money. Yun. Isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if we cannot prove it, then gusto. Sa karami niyang level na masasalubong, surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisinungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n na yan, sari. Yung bangko, di buksan namin yung bangko. O, sabi ko, i-waiver, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Madali lang naman yan. Yan, ganon. O, sige, buksan natin. I-prove mo niya yung ngayon. Drug money niya. So, lifetime savings na niya. Pag-retirement ko nandiyan. So, desidido ka na mag-file ng kaso? Desidido lahat. So, lahat ng anak ko, desidido mo. Individually kami. Sige, pahawakan natin kay Paulo, sa inaanak mo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa'yo. Magbabay ka na sa mga nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo. Madami nagmamahal. Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapilit. Pero yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Ako sa ito, tumaan ako pagka-presidente. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kaya kang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Dami nga nagdodonate. Ayaw mo eh. Ako magpapasok yan sa druga. Puta ka. Yan ang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas nung ako. Isang 5 centimos wala akong dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung totoo.
ang panlaban, Yes. ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng barilan yan, kung hamunin ko. Definitely. Ang kita mo kahapon, Takot. hawak-hawak ko pa lang yung microphone, pa-dive na siya. Hindi lalaban ng barilan yan, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayin pa siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction yan. Sigurado yan. Kita yung mga sumari niya, walang mali pa ang spelling ni pangalan ni Paulo, pati yung pangalan ni Hanalet, walang N. Anong klaseng, saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Mali spelling. Mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya, yan lang para tandaan sa tao. Ang ano lang truth, but state-sponsored ito si Nograles. Ayaw ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa mo. Pwede rin naman na hindi si Presidente. Pwede naman yung isa. Di ba? No, yung isa. Kasi itong Presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Kaya ayaw nga sumagot eh. Ha? At alam niya, wala akong ginawa sa kanya ng kunti mo lang salita, wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko back up siya ng Malacanang. Kung alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. So, bibirahin ko na yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung totoo lang. I will stick to the truth. Yan ang asahan ng bayan. Hindi ko mag-imbento ng issue. Naging fiscal ako, naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo.